A man from Cavite returns a bag containing valuables to its rightful owner. Mobile Journal, Kayla Makantan has his story. Sa panahon ngayon, every piso counts. Kung makapulot ka ng easy money, itatago mo ba? O kaya ng madalas na puntahan ng 30 anyos na si Derek, isa kasi siyang online seller na ang mga paninda ay kalidad na segunda manong mga damit. Kaya mano-mano niyang hinahanap ang mga pwedeng ilaban sa pormahan. Ang kita niya rito, depende rin daw sa araw, kaya nagsusumikap siya para maibsan ang hirap ng buhay. Pero kahit pa ganun, hindi raw ni minsan sumagi sa isip niya na magka-interes sa easy money. Nitong June 4 nga, habang nakaupo sa labas ng ukayan sa Rosario, Cavite si Derek, may nakita siyang bag sa ilalim ng mga damit. Agad niya itong inilapit sa mga bantay ng ukay. Po siya makikita kung nakatayo po kayo, ganun. Baka daw po naiwan lang, ganun, baka balikan din. Sabi ko, 3 araw na pala nakalipas. Bakit hindi niya tinabi? Baka mamaya, ang ibang kumuha niyan, yung hindi naman may-ari. Sabi ko, titignan ko na lang kung may mga ID. Nang makita na ni Derek ang pagkakakilanlan ng may-ari, hindi na raw niya uli binuksan ng bag. Nalaman niya na taga Cavite lang din ang owner kaya naisip niyang ihatid na lang hanggang sa makakita pa siya ng isang ID. Ang may-ari pala, stall owner sa palengke na ilang hakbang lang ang layo mula sa ukayan. Agad pinuntahan ni Derek si Nanay Marilu Estores, 72 years old, bit-bit ang kanyang bag para isauli. Tonto po siya na nabalik sa kanya yung gamit niya. Sabi niya, yun, parang hulog ka ng langit sa akin, anak. Ganyan. Kasi 3 araw ko na itong hinahanap talaga eh. Halos gabi-gabi ako naiyak kasi nga nag-aalala lang ako kung saan napunta. Alam niya lang daw po, pinatong niya lang daw po dun sa tindahan niya. Ang alam po nila, may kumuha. Ang laman pala ng bag, IDs, ATM card, passbook at cash. Kumpleto naman daw itong naibalik kay Nanay Marilu sa tulong ni Derek dahil walang CCTV sa pwesto ni Nanay Marilu. Palaisipan pa rin sa kanila kung paano ito napunta sa ukayan. Pero laking pasasalamat na lamang nila sa Good Samaritan na si Derek na hindi naisip ang pansariling interes. May kakayanan po naman tayo may balik sa may-ari, ibalik po natin. Kung gusto man po natin ng mga bagay na ganun, pagtrabahuan po natin, mahirap po ang buhay eh. Siguro po pinaghirapan din po nila yun. Sa panahong laganap ang mga masasamang loob, masayang malaman na may mga tao pa ring mabuti at malinis ang hangarin. Sana maging inspirasyon din si Derek na marami sa atin. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.